Naging emosyonal ang aktor na si Sandro Bulak nang ilahad sa Senado ang umano'y pang-aabuso sa kanya ni Jojo Nones at Richard Cruz. Tumanggi si Nones na sagutin ang ilang tanong kaya nagkasagutan sila ni Senador Jingo Estrada. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Sa pagharap ng aktor na si Sandro Bulak sa pagdinig ng Senado, kitang hirap siyang magkwento tungkol sa dinanas umanong sexual abuse. Pagdating daw niya sa hotel room, nang inireklamo niyang sina Jojo Nones at Richard Dode Cruz. Pagpunta ko po ng room nila, nga po, nakita ko po si Sir Jojo at si Dode Cruz. Si Dode Cruz po lasing na. Pinakilala po ako ni Sir Jojo, so tumayo po si Dode sa bed. Tapos pinakilala po ako ni Sir Jojo na si Sandro to, anak ni Nino, magaling na artista to, magaling na kontrabida to, ikakas ko to soon. Kasunod nito, inabutan daw siya ni Nones ng wine at pinasinghot ng aniyay white substance. After ilang minutes po, hinila nga po ako ni Sir Jojo sa kama. Then, si Dode Cruz po, tinanggal po yung polo ko. Hindi na namin isasahing papawid ang detalyado at sensitibong kwento ni Sandro. Maging si Senador Jingo Estrada, pinutol na ang kanyang testimonya. Sobrang laswa po kasi it's gonna be... It's okay. We understand. They took turns. Yes po, Your Honor. Okay, stop na. Sabi ni Sandro, nang gusto na niyang umalis, tinangka pa umano siyang pigilan. Actually, Your Honor, bago pa po ako umalis, ayaw pa po nila ako paalisin. Gusto po nila magstay po ako dun hanggang check-out time ng hotel. Hinihila pa po nila ako. Tinatanggal pa po ni Jojo yung sapatos ko. Gusto niya pa po ako pahigain. Wala si Cruz sa pagdinig dahil kinailangan umanong dalhin sa ospital dahil sa gastrointestinal bleeding. Si Nones ang pinasagot sa mga aligasyon. You still deny? I would like to invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Since the case is already in the DOJ, we will answer there. Gamit din ang karapatang yan, hindi sinagot ni Nones ang marami pang tanong ng senador. I don't think it is fair and proper that you detain me just because I invoke my constitutional right to self-incrimination, Your Honor. I am asking you a valid question. Wala pong pilitan, hindi naman po tayo korte, Your Honor. And I invoke my right to self-incrimination because I don't want to answer details of the case, Your Honor. This is already part of our defense. But the question that I'm asking you is not an incriminating question. Pero sabi ng ama ni Sandro na si Nino Mulak, umami na umano ang dalawa, kaya siya pumayag na makipagkita sa kanila noon. I don't understand kung bakit biglang all of a sudden iba na yung storya nila. That was the main kaya sila nag-sorry, kaya kami nagkita because they wanted to say sorry because they thought it was okay. They thought it was consensual. Did you apologize? Yes or no? I invoke my right to self-incrimination, No, you answered Your that Honor. I already answered this question, Your Honor. Get the You records. didn't naman accept my answer, Your Honor. You didn't accept my answer, Your Honor. So I invoke my right to self-incrimination. This is my constitutional right. Don't argue. Ikaw na nga ang ikaw pa mayabang dito. Hindi po ako mayabang, Your Honor. May mga karapatan din po akong constitutional. Alam ko, I know your rights. And yet you have detained me for 8 days, Your Honor. I will still detain you. For just exercising my constitutional rights, you continue to detain I know me. your This is rights. an injustice. I know your rights. Nang matapos ang pagdinig, dinala pa rin si Nones sa detention facility ng Senado. Pagdidiin ni Senador Robin Padilla, Chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, ang pagdinig tungkol sa mga pang-aabuso sa showbiz ay ginagawa para makatulong sa pagbalangkas ng kaugnay na batas. Kami ay walang pinapanigan dito. Kailangan namin makagawa ng batas. At nasa inyo naman po ang pagkakataon na matulungan kami sa mga simpleng tanong.
Humarap muli ang singer na si Jared Santos at tinukoy ang ani ay musical director na humalay sa kanya nung siya'y 15 anyos pa lang. Ang nanghalay at umabuso sa akin noong ako po ay 15 years old pa lamang, si Mr. Danny Tan. Nagpasalamat din siya sa GMA Network sa pagsibak nito sa sinasabing humalay sa kanya noon. Isa pong kaluwagan sa akin ngayon na malaman officially na mayroong ginawa ang GMA laban sa taong aking inakusahan 19 years ago. Kung sana lamang po ay napagbigyan ng aming formal na kahilingan noong February 28, 2011 na kami ay maabisuhan man lamang po sa naging resulta ng investigasyon ng GMA ay maaring noon pa po ay nagkalakas ng loob na kami at nakapag-file ng kaso sa tamang hukuman. Ganun pa man ay maraming salamat po sa GMA sa pag-aksyon po, sa aksyon po na kanilang ginawa sa complaint na idinulog ko. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Tan. Pinag-aaralan pa raw ng abogado ni Santos ang pwedeng ikaso lalo't 19 na taon na ang lumipas. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.